So bago po natin pag-usapan yung mga kaganapan kahapon sa It's Showtime, okay, yung ratings muna po, i-report muna po natin nung Wednesday, September 27. Okay, so number 1 pa rin ang EAT with 4.1%. Sumunod po ang Tape It Bulaga with 3.3%, habang yung pong It's Showtime ay pangatlo with 2.7%. Okay, so kasabay po yan ng balita na hindi po kinatigan ng MTRCB yung pong kanilang motion for reconsideration, di ba? Paano mo nga naman iintindihin yung pong kanilang apela? Puro parinig, puro atake, puro harassment sa mga board members mo. So gets ko din naman kung bakit hindi na pinagbigyan ng MTRCB yung pong apela nitong It's Showtime, di ba? Kasi ikaw na nga nag-aapela, parang ikaw pa yung mayabang, ikaw pa yung malakas magparinig, di ba? So anyway, pag-usapan po natin yung mga important guests kahapon, okay, sa It's Showtime. None other than top GMA executives, okay, led by Ma'am Annette Gozon. Kasama, nandyan din po, makilala ko si Ma'am Joy, si Ma'am Tracy, mga lahat yan magaganda. Ewan ko ba't ganun yung mga GMA executives na babae, ang gaganda lahat. Sa totoo lang. Pero kaibigan natin yung iba dyan, yung sila ma'am. Kasi may mga ilang years din tayo before na working with GMA. Pero nandun sila sa It's Showtime to show their full support. Naki-WhatsApp madlang people, WhatsApp madlang kapuso itong ating mga bossing dyan sa GMA. Tuwang-tuwa din ako dito kay Ryan Bang, di ba? Yung kanyang napagkamalan daw niya si Ma'am Annette na artista. Sorry po, di ba? Akala ko kasi artista, boss po pala kayo. So sa akin ang gandang parang i-explore. Baka pwedeng magkaroon ng show o ng special o series o kung ano man si Ryan tsaka si Ma'am Annette Gozon. Tingin ko patok yun, di ba? Pareho pa silang medyo Koreano looking. Pero ayun, ito po ngayon na. So maganda naman yung positive naman yung pagdalaw po nila. And it's a good sign kasi dati 'di ba talagang fierce competitors yung dalawa, ngayon po nagkakatulungan ng ganyan. Pero meron pong mga lumalabas na mga katanungan galing po sa mga netizens na tila ba parang mas pinapaboran nitong mga ilang ng mga bossing ng GMA ito pong It's Showtime kaysa sa Tape It Bulaga, di ba? Bakit parang mas nauna pa na yan, full force sila na ganyan, no? WhatsApp madlang people, parang mas full force sila dito po sa It's Showtime kaysa doon po sa Ito po kaya ay posibleng sign na in the near future o baka next year kapag patapos na yung kontrata ng Tape ay It's Showtime ang posibleng pumalit sa kanila. Kasi po ang nare-report din po ngayon, mas malaki yung pong kita ng GMA sa It's Showtime kesa po sa Tape, kasi yung Tape fix daw po na black timer, meron silang fix na kinikita, kumpara sa It's Showtime na meron silang deal na mas malaki pa yung kinikita nila doon sa It's Showtime considering na GTV yan. Paano pa kaya pag nalagay sa Channel 7 mismo ito pong It's Showtime? Plus syempre pag nandiyan ka na sa noontime ng GMA7, sigurado po ako talagang mas mabigat na kalaban ng EAT ito pong It's Showtime dahil napakalawak ng coverage ng GMA. Kung ilagay mo pa dyan si Vice Ganda, di ba, magiging centerpiece ng iyong tanghali itong It's Showtime, which is napakalakas din, di ba? Kasi kung titingnan mo din yung Tape It Bulaga ngayon, yung mga host na ginagamit dyan, aside from Yorme na bagong pasok, yung ibang mga host, yan din naman yung ginagamit mo sa ibang mga shows mo di ba? So itong Showtime, ang bago, ang daming mga bagong papasok sa'yo ng mga magiging mukha ng GMA7, sila Kim Chu, Ann Curtis, Vice Ganda, Vong Navarro, diba? Plus yung iba pang mga madlang people na Jong Hilario and yung iba pang mga kasama dyan. So napakalaki nung pwedeng maidagdag ng It's Showtime sa GMA7. So yan, posible kaya na parang alam nyo naman yung mga netizens mahilig bigyan ng meaning kahit wala namang meaning talaga, na posible kaya na yan ay isang hudyat na ganun po ang mangyayari. So tayo po ay nagtatanong lang naman. Syempre, sasabihin naman ng mga GMA sa kanilang mga official na mga statement ay tinitingnan nila ng patas at pareho namang kapuso, GTV,
Pero syempre, when you look at it from a business sense, when you look at it from kung paano maapektuhan yung buong channel, and of course, pag pinasok mo nga si Vice Ganda, yan ang isang biggest stars natin ngayon, eh mukhang mas favorable sa GMA na ilagay ito pong It's Showtime sa kanilang prime slot, kasi prime ano yan eh, prime na time slot yung tanghali eh. Kasi syempre yung mga tao diyan kumakain, diyan sila may oras manood ng telebisyon, 'di ba? Tatanghalian, yung mga nanay, 'di ba? O nagluluto yung iba. So yun ang magandang tingnan po at yun ang magandang i-explore po natin. Okay, so yun po, ngayong araw, Marikina, magsasubmit po ng mga ebidensya, try po natin, nakamustahin doon, and yun po, maghihintay na po tayo ng isang buwan, around 1 month, to see kung ano po yung magiging desisyon ng judge. Naku, pag kung sakaling kumatig pa sa TVJ ito pong sa Marikina at tanggalin yung pangalan na Itbulaga pansamantala dito sa tape, eh baka yun nga po, baka mas mapabilis yung pong desisyon ng GMA pagdating po dito. At tingnan po natin kung ano po yung posibleng mangyari. Tayo naman po ay nag-ano lang, nagbabasa lang din tayo ng mga comments ng mga netizens, at tingnan po natin kung saan po mapunta yung pong buong storyang ito. So yun lang guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin sa EAT. Yun, marami nagtatanong yung sa Gimme 5, basta darating tayo dyan. So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Mamaya po try ko mag live mga 2:30 guys. Okay, bye bye Dabarkads. Doon tayo EAT.